Sino po rito aminado? Kung meron mang isa sa mga pinakaayaw kang maranasan sa buhay mo, yung dalawin ka ng problema. Sino po rito aminado? Ayaw na ayaw niya na kung maaari lang, hindi siya makaranas ng problema sa buhay. Totoo po ba yan? Sino rito aminado? Kung maaari lang, hindi siya magkaroon ng problema sa pera. And at the same time, doon sa mga nagninegosyo, doon sa mga may trabaho, sa mga young pro natin, kung maaari lang, sino aminado, ayaw na ayaw mo makaranas ng problema sa negosyo mo, sa trabaho mo. And at the same time, sino po aminado, lalo na sa mga kababaihan, sa mga kananayan, kung maaari lang, hindi kayo magkaproblemang mag-asawa. Totoo po ba yan? Hanggat maaari, ayaw natin na makaranas tayo ng problema sa ating buhay, sa ating journey. Pero totoo po ba, kahit anong iwas mo, kahit anong tanggi mo, na mawala ng pera, nawawalan ka pa rin ng pera eh. Totoo po ba yan? Sino aminado? Kahit ayaw mo na mawala ng pera, pero may mga times sa buhay mo, mas madalas, minsan, wala kang pera. Wala kang pera. And at the same time, may mga tao, may mga negosyante, may mga nagtatrabaho, kahit anong iwas nila na huwag malugi sa kanilang negosyo, huwag magkaproblema sa trabaho, pero nakakaranas pa rin sila ng pagkalugi. Totoo po ba yan? Kahit anong pagsisikap mo dumarating doon sa point na gano'n ang sitwasyon ng iyong negosyo, dumarating doon sa point na gano'n ang sitwasyon ng iyong trabaho, and at the same time, doon sa mga mag-asawa, kahit anong iwas mo na magkaproblema kayong mag-asawa, hindi kayo magkasundo, dumarating pa rin sa point na hindi kayo nagkakasundo Totoo po ba yan? Marami tayong mga iniiwasang problema, bagyo sa ating buhay, na kahit anong iwas natin, dumarating at dumarating Pero pansinin nyo, ang matindi ron, yung asawa na meron ka, alam mo, bigay ni Lord Sino po naniniwala? Yung asawa na meron ka, bigay ni Lord. At hindi bigay ng kaaway. Totoo po ba yan? Sino aminado? Bigay sa iyo yan ng Panginoon. Alam niyo po, pansinin nyo, sabi ko, matindi rin yung asawa na meron ka, alam mo, nabigay ito sa iyo ng Panginoon Kaya mapapaisip ka minsan, galing naman kay Lord, pero bakit namumroblema ka pa sa asawa mo? Ang matindi rito, yung negosyo na meron ka, yung trabaho na meron ka, galing naman sa Panginoon. Alam mong galing sa Panginoon, pero bakit namumroblema ka pa? At the same time, ang matindi ron, yung pera naman na meron ka, alam mo, sa Diyos galing yan Totoo po ba yan? Yung anumang bagay na meron tayo, alam natin galing sa Diyos Lahat yun, alam mo, inayos mo yung paghawak, pero bakit si Lord, pinayagan pa rin niya na mawalan ka ng pera? Sino po rito nakaranas na ng ganon? Inayos mo naman yung paghawak, sinikap mo naman na tipirin hanggat matitipid mo, pero dumating pa rin sa point na pinayagan ng Diyos, mawalan ka ng pera What's the point? Kung yung pera na meron ka galing kay Lord, kung yung negosyo, yung trabaho, yung asawa na meron ka, galing kay Lord, pwede pa lang na kahit galing kay Lord, nakakaranas ka ng problema. Totoo po ba yan? Kahit pala galing sa Panginoon, yung bagay na meron tayo, pwede pa rin palang makaranas tayo ng problema Pansinin nyo, kanino galing yung utos na tumawid sila doon sa kabilang panig ng lawa? Dito sa verse 22. Dito po sa Luke chapter 8, 22, sabi doon, meron tayo nun, isang araw, sabi ron, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya, sinabi niya sa kanila, tumawid kayo sa kabila ng lawa at ganun nga ang ginawa nila. Pansinin nyo, kanino galing yung utos na pumunta sila doon sa other side ng lake? Mismong sa Panginoon galing yung utos na yon. Alam niyo po, again, sobrang linaw. Galing sa Panginoon, siya mismo ang nagyaya sa kanila na tumawid doon sa kabila ng lawa o ng lake, pero at the middle of their journey, sinalubong sila ng napakalakas na unos na halos ikatuog o ikalubog ng kanilang bangka. Totoo ba, may mga bagyo sa ating kabuhayan, pakiramdam mo, parang wala ka ng pag-asa na makaahon pa. Totoo mo ba yan? Sino nakaranas na yung sobrang
Sobrang bigat ng problema doon sa finances mo, na problema mo, na tingin mo parang hindi ka nagiginhawa sa buhay. Totoo po ba, may mga bagyo sa ating negosyo, sa ating trabaho, pakiramdam mo parang hindi ka na makakabawi. At totoo po ba, may mga bagyo sa marriage, sa pamilya, sa isang relasyon, na pakiramdam mo parang wala nang pag-asa, maayos pa. Alam niyo po, ito ang totoo. Madalas pag nandoon tayo sa point na yon ng ating journey, mas napopokus tayo doon sa lakas ng bagyo kaysa sa dahilan bakit tayo pinadaan doon ng Panginoon. Totoo ba yan? Sino aminado? Pag dumadaan ka doon sa ganong pinakagrabing sitwasyon ng buhay mo, ang nabibigyan mo ng focus yung lakas ng bagyo sa buhay mo. Yung tindi ng pinagdaraanan mong problema at hindi mo na masyadong nabibigyan ng pansin yung dahilan ng Diyos, bakit pinadadaan ka ng Diyos doon sa ganong problema. Sino po aminado? Madalas, hindi mo na nabibigyan pansin yung dahilan ng Diyos. And at the same time, sino po naniniwala, laging may dahilan ng Diyos, bakit pinapayagan niya na dumaan ka sa ganong sitwasyon ng buhay mo? Laging may dahilan ng Diyos, bakit pinayagan niya na mawalan ka ng pera? Bakit pinayagan niya na dumaan ka doon sa mahirap na sitwasyon ng kabuhayan mo? May dahilan ng Diyos, bakit pinayagan niya na yung negosyo mo dumaan doon sa pinakamahirap na sitwasyon? At the same time, bakit pinayagan ng Diyos na yung trabaho mo dumaan doon sa mahirap na phase? Maging ang marriage mo at ang iyong pamilya. Alam niyo po, sino aminado? Nung dumaan ka doon sa matinding problema sa pera, mas nauna mong hinanap yung solusyon sa problema mo sa pera kesa doon sa dahilan bakit may problema ka sa pera. Totoo ba yan? Minsan, ang nakikita kagad natin o yung ginagawa kagad natin, naghahanap kagad tayo ng solusyon. Sino po aminado? Nung dumaan ka sa matinding problema sa negosyo o sa trabaho mo, ang una mong hinanap yung solusyon sa negosyo mo, sa problema mo sa negosyo o sa trabaho mo. Kesa dun sa dahilan, bakit may problema ka sa iyong negosyo o trabaho. At sino po aminado? Nung dumaan kayong mag-asawa doon sa matinding problema sa relasyon nyo, mas nauna nyong hinanap yung solusyon sa problema nyo kesa sa dahilan ng Diyos, bakit kayong may problemang mag-asawa. Kasi nga ito ang totoo. Sa maniwala ka at hindi, every big struggle in life, laging merong mas malaking dahilan ang Diyos bakit pinadadaan ka sa phase na yon ng journey mo. Lahat ng mga matitinding bagyo sa buhay natin, sa pera man yan, sa negosyo man yan, sa trabaho man yan, o sa pamilya, sa marriage man yan, laging mas malaki ang dahilan ng Diyos. Bakit pinadadaan ka ng Diyos dun sa bagay na yon? Now, tingnan natin. Bakit pinapayagan ng Diyos yung mga mabibigat na problema sa buhay mo? Bakit sa panahong ito, dumadaan ka sa problema sa pera? Bakit sa panahong ito, dumadaan ka sa problema sa negosyo mo, sa trabaho mo? Bakit sa panahong ito, may problema kayong mag-asawa? Alam niyo po, unang-unang dahilan, para itama ano mang dapat itama sa journey mo. Totoo po ba minsan, hahayaan ng Diyos na dumaan ka sa matinding bagyo, yung kaperahan mo, para lang makita mo yung mali sa paghawak mo ng pera. Totoo po ba yan? Sometimes, kaya pala pinayagan ng Diyos yung bagyo sa pera mo o sa kaperahan mo kasi nakikita ng Diyos, mali na yung paghawak mo. Totoo ba minsan, hahayaan ng Diyos na dumaan sa matinding bagyo ang negosyo mo, yung trabaho mo, para lang makita mo, mali na paghawak mo sa negosyo mo. At totoo po ba minsan, hahayaan ng Diyos na dumaan sa matinding bagyo ang relasyon mo o yung relasyon yung mag-asawa simply because gusto ng Diyos makita nyo, mali na paghawak nyo sa relasyon nyo. What does it mean? Una, God never bless anything na may mali sa buhay mo. Sino po naniniwala? Lahat ng bagay na may mali sa buhay mo, hindi pagpapalain ng Diyos. Totoo ba yan? Pag may mali sa kaperahan mo, pag may mali sa negosyo mo, may mali sa iyong trabaho, may mali sa iyong relasyon,
hindi siya ibe-bless ng Panginoon. Alam niyo po, tandaan niyo, hanggat may mali sa paghawak mo ng pera, hanggat may mali sa paghawak mo ng iyong negosyo, hanggat may mali sa paghawak mo sa iyong marriage, hindi siya ibe-bless ng Panginoon. Ang tanong, parusa ba siya ng Diyos? No. It's more of God's protection than punishment. Kaya ka pinadadaan doon ng Diyos, hindi dahil pinarurusahan ka ng Diyos, kung hindi, pinoproteksyonan ka ng Diyos. Ang problema lang, maraming tao, hirap tingnan ang problema as a way of God to protect them. Ang problema lang, maraming tao, hirap tingnan ang pagtatama ng Diyos as a way of God to protect them. Ikalawa, God never sustain anything na mali sa buhay mo. Hindi lang sa hindi ibe-bless ng Diyos anumang bagay na mali, merong mali sa buhay mo, kung hindi rin niya isusustain yon. Alam niyo po, sino aminado, minsan, kailangan pang dumating dun sa point o sa puntong walang-wala ka na bago mo matutunang pahalagahan ang bawat pagpapalang binibigay sa iyo ng Diyos. Totoo po ba yan? Sino aminado? Minsan, kailangan mo pang dumating dun sa point na binibilang mo na at hinahanap mo na yung mga barya-barya sa pitaka mo bago mo ma-realize may mali sa paghawak mo ng pera. Sino po aminado? Minsan, kailangan ka pang dumating doon sa point na halos manghingi ka bago mo ma-realize ang dami mo palang sinasayang na pera. At sino po aminado? Minsan, kailangan mo pang dumating doon sa point na, again, naninimot ka na ng barya kung saan-saan sa loob ng bahay nyo bago mo ma-realize ang dami mo palang pinalalagpas o sinasayang na pagpapala sa buhay mo. Alam niyo po, maging sa mga mag-asawa, sino po aminado? Minsan kailangan mo pang dumating doon sa point na malungkot ng husto bago mo ma-realize ang hirap pala ng malayo sa asawa. Bago mo ma-realize na hindi ko pala dapat pinagagalit lagi yung asawa ko. Sino po rito aminado? Madalas mapagalit ng asawa? Huwag na kayong mahiya. Alam niyo po, minsan kailangan mo pang mahirapan sa pag-iisa bago mo tanggapin na ang lungkot pala kapag kawala sa tabi ang asawa mo. Sino po rito nalulungkot o masaya pag wala yung asawa? Alam niyo po, sometimes, patadaanin tayo ng Panginoon dun sa mga matitinding bagyo ng ating buhay na yon na mismong Panginoon ang intentional na magdadala sa iyo para itama anumang mali meron sa journey mo. Ikalawa, bakit pinapayagan ng Panginoon na dumaan tayo sa ganong bagay ng ating buhay? Para itama lahat ng namamaling direksyon ng buhay mo. Alam niyo po, sino naniniwala, pag may mali ng pinupuntahan ng kaperahan mo, magpapadala si Lord ng bagyo sa kaperahan mo. Alam niyo po, before ng pandemic, isa sa mga ginamit ng kaaway para sirain ang maraming pamilya, yung online gambling, yung mga scatter. Alam niyo po, bago pa kasi nga, during pandemic kasi walang mga physical na mga pamamaraan ng pagtatrabaho, kaya maging yung mga pagsusweldo puro electronic yung kanilang pamamaraan. So yung mga nasa BPO, especially yung mga nasa BPO, ang kanilang nakahiligan during that time yung pag-i-scatter o yung pag-online gambling. At napakarami, alam niyo po, napakarami kong kinakounsel na nasira ang pamilya. Hindi lang yung mga nasa BPO, maging yung mga asawa nila na nasa abroad,
Hindi alam ng asawa nila na yung kanilang mga asawa na naiwan dito, masyadong nalulong sa online gambling. Hindi alam ng asawa na naibenta na yung mga ari-arian na ipundar nila, yung kanilang loan lumubo ng husto. Alam niyo po, ang daming nasirang pamilya during that time. Alam niyo po, kapag ka may mali ng pinupuntahan, direksyon, ang kaperahan mo, magpapadala mismo ang Diyos ng bagyo. Alam niyo po, pag may mali ng pinupuntahan, hindi lang ang kaperahan mo, maging ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang marriage mo, magpapadala ang Diyos ng bagyo para daling ka sa tamang direksyon. Para tanggalin ka doon sa direksyon na mali na pinupuntahan ng area na yon ng buhay mo. Remember si Jonah? God instructed him to Nineveh, but instead he chose the direction of Tarsis. So along the way, nung kanyang journey, nagpadala ng bagyo ang Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi iyan ang dapat na puntahan ng buhay mo. What does it mean? Una, madalas hindi natin pansin, maraming bagyo ng buhay, act of redemption ng Diyos at hindi parusa. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Madalas hindi natin pansin, ang akala natin, parusa to, pahirap ito, problema to, pero yung pala, maraming mga bagyo sa buhay natin, act of redemption ng Diyos. Alam niyo po, minsan sa halip na makita natin na act of redemption ng Diyos, yung bagyo sa ating kaperahan, mas tinitingnan natin siya na parang paniningil ng Diyos eh. Minsan, tinitingnan natin yung problema natin doon sa ating kaperahan, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating marriage, na para bang panghuhusga na ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, sino naniniwala? Minsan, kaya pala may matinding bagyo sa kaperahan mo. Gusto ka lang palang iligtas ng Diyos sa mas malaking problema sa kaperahan. Minsan, kaya pala may malaking problema sa negosyo mo, gusto ka lang palang iligtas ng Diyos sa mas malaking problema pa na darating sa negosyo mo. At minsan, kaya pala may problema sa iyong marriage, sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, gusto ka lang palang iligtas ng Diyos doon sa mas malaki pang problema na posibleng dumating sa marriage mo, sa relasyon mo, o sa pamilya mo. Ikalawa, madalas, hindi natin pansin, maraming bagyo ng buhay natin, act of pruning process ng Diyos for our betterment at hindi para parusahan. Alam niyo po, sino naniniwala? Madalas madadaanin ka ng Diyos sa bagyo, ang kaperahan mo para i-mold ka as a good steward ng pera. Iniwala po kayo doon? Kaya ka pala pinadadaan doon ng Diyos kasi gusto ng Diyos na mahubog ka bilang mabuting katiwala ng Diyos ng pera. Minsan, kaya ka pala padadaanin ng Diyos yung business mo, yung trabaho mo, para maging mabuti kang katiwala ng negosyo at trabaho. At minsan, kaya pala pinadadaan ka ng Diyos ang relasyon mo, ang marriage mo, ang pamilya mo sa matinding bagyo para ma-mold ka as a better steward of God ng isang relasyon. Kasi nga ito ang totoo. Maraming taong kailangan pang masaktan bago magpatuwid sa Diyos eh. Totoo ba yan? Maraming tao kailangan pang masaktan. Maraming tao kailangan pang bumagsak ng husto bago magpatuwid sa Diyos eh. Napansin nyo? Minsan kung kailan bagsak na bagsak tayo sa ating kaperahan, yung ating negosyo, yung ating marriage, saka lang natin nakikita yung gusto ng Diyos na gawin natin. Saka lang natin tinatanggap yung gusto ng Diyos. Saka lang tayo sumusunod doon sa direksyon ng Diyos. Pero hanggat nakakabangon ka pa, tuloy ka pa kahit medyo mali na yung direksyong pinupuntahan mo. Hanggat kaya mo pa,
tuloy ka pa kahit ang tingin mo, ikaw sa sarili mo, merong mali na sa direksyong pinupuntahan mo. Kaya nga ang Panginoon, hahayaan talaga minsan na bagsak ka para makita mo yung tamang direksyon na dapat puntahan ng kaperahan mo, ng negosyo mo, ng trabaho mo, and even ng marriage mo. And now, number 3, para doon sa dahilan, bakit ang Panginoon pinapayagan niya yung bagyo na dumaan sa ating buhay para magbigay daan sa mas magandang kwento ng journey mo. Alam niyo po, isa sa mga magandang dahilan, bakit pinayagan niyo na ng Panginoon? Para mabigyan siya ng daan o magbigay ng daan para sa mas magandang kwento ng buhay mo. Totoo po ba? Minsan dahil parang okay naman ang kaperahan mo, tingin mo parang wala namang dapat ipag-alala sa kaperahan mo. Totoo po ba yan? Minsan dahil ang tingin mo parang okay naman yung business mo, yung trabaho mo, yung marriage mo, tingin mo parang wala namang ipag-alala. Pero sino po naniniwala, sometimes the more we content in our situation, the more we lose our chance to expand. Totoo po ba yan? What does it mean? Una, sometimes magpapadala ng bagyo si Lord, hindi para ilayo ka sa breakthrough mo, kundi para i-clear ang daan para palapit doon sa breakthrough mo. Kaya pala nagpapadala ng mga matitinding bagyo ang Diyos kasi gusto ng Panginoon malinis yung daan papunta doon sa breakthrough ng journey mo. Alam niyo po, minsan, kailangan pa talagang magpadala ng Diyos ng matinding bagyo sa finances mo para lang malinis, mabuksan o magsimulang magbukas ang breakthrough sa finances mo. Sometimes, kailangan pa talagang magpadala ng Diyos ng matinding bagyo sa negosyo mo para lang mabuksan ang pintuan para sa breakthrough ng iyong business. Ganon din sa iyong trabaho and even sa iyong marriage o sa iyong relasyon. Sa point, pansinin nyo, after ng isang literal, malakas na bagyo, ngayon po, kadadaan lang, isang matinding hurricane dito sa Florida. Napansin nyo, ang grabe doon. Alam nyo po, pansinin nyo, kasunod noon, umaaliwalas ang paligid eh. Napansin nyo yan? After ng isang matinding bagyo, parang ang liwanag ng paligid. Kasi napansin nyo, maraming mga sanga, maraming mga dahon ng puno ang nawala, umaaliwalas eh. Pero yung pinakamatindi ron, after malagasan ng maraming sanga at dahon ng maraming puno, hindi nagtatagal, sumisibol ang panibagong mga sanga at mga dahon. Nawawala yung mga excess, nawawala yung mga dapat na mawala. The same concept sa iyong finances. Kaya pala pinayagan ni Lord na dumating o dumanas ng bagyo para bigyang daan ang financial breakthrough sa journey mo. Ganon din sa negosyo, sa trabaho mo, sa marriage mo. Kaya pala siya pinayagan ng Panginoon para magbigay daan sa breakthrough sa iba't ibang aspeto na yon ng buhay mo. Ikalawa, sometimes magpapadala ng bagyo si Lord para ipakita na in good times and bad times, He is in control. Totoo po ba yan? Sometimes, kaya pala nagpadala ng bagyo ang Panginoon kasi para mapatunayan mo lang na sa mabuti at sa masamang sitwasyon ng buhay mo, God is still in control. Alam niyo po, sino naniniwala sa mahirap at hindi mahirap na sitwasyon ng kaperahan mo, still, Diyos ang may control. At sino po naniniwala sa magaan at hindi magaang sitwasyon ng iyong negosyo, ng iyong marriage, ng iyong trabaho, still, God is in control. Ano pinapakita nito? God, through storm in our finances, send a message na, anak, ako bahala sa kabuhayan mo. God, through storms in our business, send the message na, anak, ako bahala sa negosyo mo.
And God, through storms in our marriage, send a message na, anak, ako bahala sa relasyon mo. Ganon kalinaw ang mensahe natin. Bakit may mga bagyo sa buhay na Diyos mismo ang pumayag na dumaan sa journey mo? Now, the question, ano nga ba ang kayang gawin ng Diyos sa mga bagyo ng buhay? Sino po naniniwala, kaya ng binanggit natin, na still, kontrolado ng Diyos ang lahat? Sino po naniniwala, may kayang gawin ang Diyos sa mga bagyo ng buhay na meron ka ngayon? Na meron kayang gawin ng Diyos sa problema mo sa finances mo, may kayang gawin ng Diyos sa problema mo sa negosyo mo, sa trabaho mo, and even sa iyong marriage. Alam niyo po, unang-una, kahit gaano katinding bagyo sa buhay, kayang patigilin ng Diyos. Dito po sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7, ito yung kwento ng mag-iina na biyuda ng isang propeta na lingkod ng Diyos na namatay. At pagkatapos nun, hindi lang siya na biyuda, baon pa sila sa utang At kukunin pa yung kanyang mga anak bilang kabayaran. Sino po naniniwala? Walang matinding problema sa pera ang hindi kayang bigyang solusyon ng Diyos. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Walang matinding problema sa negosyo mo, sa trabaho mo, ang hindi kayang bigyang solusyon ng Diyos. And at the same time, maging sa marriage mo o sa pamilya mo, walang matinding problema sa marriage, sa pamilya, ang hindi kayang bigyang solusyon ng Diyos. Anong pinapakita rito? Una, dahil walang bagyo ng buhay na hindi kayang patigilin ng Diyos, lagi mong unahing lumapit sa Diyos sa panahon ng bagyo. Totoo ba? May mga tao sa panahon ng problema, sa halip tumakbo sa Diyos, tinatakbuhan ng Diyos. Totoo ba yan? May mga tao dahil doon sa mga panahon ng problema, sa halip palapit, palayo sa Diyos, ang nagiging reaction sa problema. At may mga tao sa panahon ng problema, sa halip Diyos ang hanapin, iba hinahanap Totoo po ba yan? Sino aminado? Nung dumating ka sa problema mo, lalo na sa pera, hindi muna Diyos ang hinanap mo Yung makukuhanan mo ng pera. Totoo po ba yan? Maraming mga tao, alam niyo po, sa halip unahin ng Diyos, iba inuuna sa panahon ng problema. Ang resulta, sa halip humupa ang bagyo sa buhay, mas tumitindi bagyo sa buhay. Sa halip magkaroon ng solusyon, mas nadadagdagan ng problema. At ang resulta, sa halip maayos ang problema, mas gumagrabe pa problema. Pero pansinin nyo, yung biyuda ng isang propeta, yung ating pong reference verse, nang nasa gitna na ng matinding bagyo sa buhay nilang mag-iina, ang una niyang nilapitan ang Diyos sa pamamagitan ng isang lingkod din ng Diyos. Ang una niyang pinuntahan, ang Panginoon. Ang una niyang tinakbuhan, ang Panginoon. What does it mean? This woman knew exactly the road toward her breakthrough. This woman knew exactly the road towards her freedom. And this woman knew exactly the road towards her new beginning. What about you? Sa gitna ba ng matinding problema mo, Diyos ba yung una mong nilalapitan o huli na siya sa mga nilalapitan mo? Diyos ba yung una mong pinupuntahan o huli na siya sa mga pinupuntahan mo? Ikalawa, dahil walang bagyo ng buhay ang di kayang patigilin ng Diyos, lagi mong piliin ang paraan ng Diyos. Alam niyo po, ang paraan ng Diyos, most of the time, yung miracle. Ikalawa, yung word of wisdom ng Panginoon. Totoo ba, may mga pagkakataon, pinipilit natin buhating mag-isa ang bigat ng buhay. Sino po aminado? There are times ng buhay mo, nung dumadaan ka doon sa matitinding bagyo ng buhay mo,
Pinilit mong kayaning mag-isa. Alam niyo po, tendency ng maraming tao, pag dumadaan doon sa ganong matinding bagyo ng buhay, pinipilit buhating mag-isa eh. Pinipilit ayusing mag-isa yung mga bagyo sa buhay, pinipilit gawa ng paraang mag-isa ang mga problema sa buhay. Alam niyo po, again, maraming pagkakataon hanggat makakaya natin, pinipilit nating itago, pinagdaraanan natin. Sino po aminado? Sometimes, iyon yung ating attitude. Hanggat makakaya natin, tinatago natin yung pinagdaraanan natin. Sino po aminado? Madalas, hanggat matitiis mo, pinipilit mong tiisin ang problema mo. Lalo na yung mga nanay. Hanggat maitatago, itinatago yung problema. Hanggat matitiis, titiisin ang problema. Nakakalimutan natin na bilang tao, limitado lang yung kaya natin gawin eh. Totoo ba yun? Madalas nakakalimutan natin, limited nga lang pala yung kaya natin gawin. May hangganan lang pala yung kaya natin gawin, unlike sa kayang gawin ng Diyos sa problema mo, na walang limitasyon at walang hanggan. Sino po naniniwala? God's miracle are boundless. Walang hanggan yung himala ng Diyos sa buhay ng tao eh. Yung kayang gawing himala ng Diyos. And another thing, ano ba kayang gawin ng Diyos sa mga bagyo sa ating buhay? Walang sakit ng kalooban, dala ng bagyo sa buhay, ang hindi kayang pagalingin ng Diyos eh. Totoo ba yan? Kahit gaano pa katindi yung mga naging sakit ng kalooban, dala ng mga dumating na problema sa buhay mo, kaya pa rin siyang pagalingin ng Diyos eh. Pansinin niyo, ang sabi doon sa Psalms 147, verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Sino po aminado? Walang naging problema ka sa pera ang hindi kayang pagalingin ng Diyos at maging yung kalooban mo. Ganon din sa iyong trabaho, sa iyong negosyo at maging sa iyong relasyon. Lahat ng bagyong dumaan sa kaperahan mo, sa ayaw at sa gusto mo kasi sinugatan ka eh. Totoo ba yan? Sino nasaktan? Noon dumating sa point na walang-wala at halos wala ring magpahiram. Wala ring gustong tumulong. Totoo ba? Sobrang sakit noon? Sobrang hirap ng mga point na yon ang buhay mo? Wala ring kasing sakit yung point na bagsak ang negosyo mo pero walang gustong sumuporta sa'yo. And at the same time, napakasakit din yung point na bagsak yung pagtatrabaho mo, wala kang trabaho, wala kang makitang trabaho, at wala kang malapitan. Ganon din sa problema sa marriage. Doon sa point na may problema kayong mag-asawa, hindi pwedeng hindi ka masaktan. Totoo po ba yan? Lahat ng mga bagay na dinaanan ng bagyo sa ating buhay, sa ayaw at sa gusto mo, sinugatan ka. What does it mean? Una, the reality of brokenness brought by storm in life cannot be denied. Sino po naniniwala? We cannot deny na ang buhay ay may kasakitan. Totoo po ba yan? Sa ayaw at sa gusto mo, kahit hindi mo tanggapin, ang buhay ay may kasakitan. We cannot deny na sa buhay, pwede kang masaktan. And we cannot deny na sa buhay, hindi laging masaya. Totoo ba yan? Hindi mo pwedeng ikaila yun eh. Na ang buhay hindi laging masaya. And the only antidote sa lahat ng sugat na dinala sa iyo ng pagsubok sa buhay, pag-ibig ng Diyos. The only antidote sa lahat ng sugat na dinala sa iyo ng problema sa buhay, pag-ibig ng Diyos. And the only antidote sa lahat ng sugat na dinala sa iyo ng bagyo sa buhay, pag-ibig ng Diyos. Wala nang iba. Ikalawa, the reality of God's restorative power after suffering from life's storm cannot be denied. Sino po naniniwala? Hindi lang kayang pagalingin ng Diyos ang bagyo sa kabuhayan mo, kaya pang i-restore ng Diyos ang kasaganaan sa buhay mo. Niniwala po kayo doon?
Hindi lang pagagalingin ng Diyos eh. Hindi lang patitigilin ng Diyos ang bagyo sa kaperahan mo. Kaya ka pa rin ibalik ng Diyos sa kasaganaan. At sino po naniniwala, hindi lang kayang patigilin ng Diyos ang bagyo sa negosyo mo, sa trabaho mo, kung hindi kaya pang muling pagtagumpayin ng Diyos ang negosyo mo. Kaya pang muli pasaganain ng Diyos ang negosyo mo. And at the same time, sino po naniniwala, hindi lang kayang patigilin ng Diyos ang bagyo sa marriage mo, kundi kaya pang muling i-restore ng Diyos ang saya sa pamilya mo. Alam niyo po, maniwala ka, higit sa nawala sa iyong kabuhayan, kayang ibalik ng Diyos. Maniwala ka, ibabalik ng Diyos higit dun sa nawala sa business mo. Higit sa nawala sa trabaho mo. Higit sa nawalang saya sa pamilya mo. And another thing, ano nga ba kayang gawin ng Diyos sa mga bagyo sa ating buhay? Maniwala ka, at the middle of a storm, God will amaze you. Sino pa naniniwala, kaya kang i-amaze ng Diyos sa gitna ng bagyo sa buhay mo? Pansinin nyo, yung mga alagad, sa kalagitnaan ng kanilang dinadaanang bagyo, nagulat sila, na-amaze sila kung sino ba talaga ang Panginoon doon sa pinakita ng Diyos na kakayanan niya o kaya niyang gawin sa gitna ng isang bagyo. Alam niyo po, sino naniniwala sa graming pinagdaraanan mo ngayon sa kaperahan mo, sa finances mo, kaya kang i-amaze ng Diyos? Sino po naniniwala sa grabing pinagdaraanan ng business mo ngayon, kaya kang i-amaze ng Diyos sa gagawin niya sa business mo? And at the same time, sino naniniwala sa gitna ng matinding pinagdaraanan ng pamilya mo, kaya kang i-amaze ng Diyos sa gagawin niya sa pamilya mo? That doesn't mean, una, most of the time, God used our greatest struggle to demonstrate His greatest power. Alam niyo po, sa panahong pinakamatindi problema mo sa pera, madalas, doon mo makikita ang kamanghang-manghang kilos ng Diyos sa kabuhayan mo. Doon ipakikita ng Diyos sa iyo yung kamangha-manghang pagkilos niya. Sino po naniniwala doon sa pinakamatinding problema mo sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong marriage, doon ipapakita ng Diyos yung kamangha-mangha niyang kayang gawin? What does it mean? Ito yung point na walang-wala ka, pero bigla may tatawag sa iyo para kunin mo yung pera na para sa iyo. Sino po naniniwala? Kayang gawin yun ng Diyos sa iyo. At sino po naranasan na yon? Yung walang-wala ka, biglang may tumawag sa iyo para bigyan ka ng pera. Ito rin yung point na walang-wala ka ng isasaing pero biglang may kakatok, may dalang grocery. Napansin niyo yun? Yung ganong mga point ng buhay mo, at ito rin yung point na walang-wala ka ng pag-asa sa negosyo mo, pero bigla may darating na bagong kliyente. Ito rin yung point na wala ka ng pag-asa na magkakaayos pa kayong mag-asawa, pero bigla uuwi ang kanang asawa mo. At lahat ng ito, demonstration ng greatest power ng Diyos. As the Bible says, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Napansin niyo yun? Mahirap sa tao, pero sa Diyos, walang mahirap. Sa pinakamatitinding bagyo ng buhay mo, i-demonstrate ng Diyos sa iyo, ipakikita ng Diyos sa iyo yung kamangha-mangha niyang kayang gawin sa problema mo. Ikalawa, most of the time, God used our greatest struggle to demonstrate His greatest plan. Totoo ba? Maraming yumaman ng husto. Bago yumaman, naranasang magutom, naranasang walang-wala.
Totoo po ba yan? Maraming mga yumaman, dumanas sila. Bago nila naranasan yung pagyaman, dumating muna sila doon sa point na walang-wala. Gutom na gutom. Totoo ba? Maraming lumaki yung kanilang negosyo. Bago lumaki ang negosyo, naranasang walang magtiwala, walang gustong sumuporta. At totoo ba, maraming nagtagumpay sa buhay. Bago nagtagumpay, marami munang luha, sakit ng kalooban ang kanilang naranasan. What's the point? Tandaan mo, lahat ng luha at sakit ng kalooban mo, sa panahong walang-wala ka, bahagi lang yan ng malaking plano ng Diyos para ihanda ka sa pagyaman. Hindi ka dapat malungkot. Hindi ka dapat bumagsak ang pag-asa mo dahil punong-puno ka ng problema. Yung mga luha mo na yan, hindi mawawalan ng kabuluhan. Dahil inihahanda ka lang ng Diyos para sa iyong pagyaman. Lahat ng luha at sakit ng kalooban mo sa panahong bagsak na bagsak ang negosyo mo, sino po rito naranasan na yon? Yung panahon na parang walang gustong sumuporta sa kanya, kahit mga kaibigan, kakilala. Pero tandaan mo, lahat ng yon bahagi lang ng malaking plano ng Diyos para sa paglawak ng negosyo mo. Meaning, lahat ng bagyo na meron ka ngayon sa buhay mo, hindi nagkataon at lalong hindi parusa ng Diyos. Lahat yon pintuan ng Diyos para sa mas magandang nag-iintay sa journey mo. Now, another question, ano ba madalas na nag-iintay matapos ang matinding bagyo sa buhay? Kanina po, nandoon pa lang tayo sa kalagitnaan ng bagyo. Ngayon, pupunta tayo doon kung saan niyaya sila ng Panginoon to the other side of the lake. Ano nga ba yung madalas na nag-iintay matapos ang matinding bagyo? Sino po naniniwala? Merong mas magandang nag-iintay pagkatapos ng mga bagyo sa buhay natin. Totoo po ba yan? Unang-una, maniwala ka, matapos ang isang matinding bagyo sa buhay mo, God will restore your dignity. Luke chapter 8, 26 to 27, pansinin nyo, sabi doon, nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa makarating sila sa rupain ng mga Gerasano na katapat ng Galilea. Pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasaniba ng masamang espiritu. Matagal na itong walang suot na damit at ayaw tumira sa bahay kung hindi sa mga kuwebang libingan. Doon sa last part ng 27, sabi doon, matagal na itong walang suot na damit at ayaw tumira sa bahay kundi sa mga kuweba ng libingan. Totoo ba? Kasabay ng pagbagsak ng iyong kabuhayan, maraming tao bumagsak din ang pagtingin sa pagkatao mo. Totoo ba yan? Sino ang aminado? Naranasan to. Nung mawala ng pera, parang walang kwenta na rin ang tingin sa'yo ng mga tao. Parang baliwala ka na rin. Unlike nung marami kang pera, ang daming mga tao sa paligid mo. Totoo ba yan? Pero nung mawalan ka ng kwenta o nawalan ka ng pera, parang nawala na rin ang kwenta ang pagkatao mo sa kanila. Sino po aminado? Nung bumagsak ang negosyo mo, parang wala na rin kwenta ang pagtingin sa iyo ng mga tao. And at the same time, sino po aminado? Nung masira ang pamilya mo, nagbago din ang pagtingin sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Mas madalas, sa halip kaawaan ka, sa halip na bigyan ka ng sympathy, pinag-uusapan ka. Totoo po ba yan? Alam niyo po, maraming mga pagkakataon sa buhay natin, kasabay ng pagbagsak ng iba't ibang mga areas ng ating buhay, bumabagsak din ang tingin sa atin ng mga tao. Alam niyo po, ito yung realidad ng buhay. Maraming tao, mas madaling manghusga kaysa dumamay. Totoo pa ba yan? Mas madali sa mga tao yung manghusga kaysa damayan ka sa pinagdaraanan mo. Ito yung malungkot na realidad ng buhay. Maraming mga tao mas madaling mang-judge kaysa magparamdam ng empathy. Pansinin nyo, yung lalaking pinagaling ng Panginoon, ang sabi doon, sa last part ng 27, matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at tumitira doon sa bahay kundi sa libingan. All those things signifies
walang pagkatao, kawalan ng pagkatao, pamumuhay sa pinakamadilim na chapter ng buhay niya. Sino po aminado? Sometimes, dumating ka doon sa point ng buhay mo. Pakiramdam mo na doon ka sa pinakamadilim na chapter ng buhay mo. Bagsak na bagsak ang finances mo, wala kang karir, wala kang trabaho, bagsak ang negosyo mo, bagsak ang pamilya mo. Sometimes, pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo doon sa ganong point ng ating buhay. Bagsak na bagsak. But when Jesus healed that man, hindi lang siya pinagaling ng Panginoon, ni-restore pa ng Diyos ang pagkatao niya. Ni-restore pa ng Panginoon ang liwanag sa buhay niya. What's the point? Maniwala ka. Matapos ang bagyo sa kabuhayan mo, hindi lang kabuhayan mo ang i-restore ng Diyos maging pagkatao mo. Maniwala ka. Matapos ang bagyo sa negosyo mo, hindi lang negosyo mo ang i-restore ng Diyos maging ang pagkatao mo. Maniwala ka. After ng bagyo sa trabaho mo, hindi lang trabaho mo ang i-restore ng Diyos, maging ang pagkatao mo. At maniwala ka, after ng bagyo sa iyong pamilya, hindi lang pamilya mo i-restore ng Diyos, maging ang pagkatao mo. And another thing, matapos ang isang matinding bagyo sa buhay mo, God will restore your peace. Luke chapter 8:35, ang sabi doon, kaya pumunta ron ng mga tao para tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong sinasaniban dati ng masamang espiritu na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang pag-iisip. Totoo ba maraming tao? Kasabay ng pagkawala ng pera, nawala ng kapayapaan. Sino po aminado? Nung problema sa pera, wala siyang kapayapaan. Nung bagsak na bagsak ang finances niya, hindi niya alam kung paano matutulog. Totoo mo ba yan? Nung mawala ng pera, nung mawala ng trabaho, bumagsak ang negosyo, bumagsak ang marriage, hindi niya alam kusang tumutulo ang luha niya. Na-experience na yan? Yung wala kang kausap, sarili mo na lang ang kinakausap mo. Pero hindi pa kayo magkasundo ng sarili mo. Alam niyo po, may mga pagkakataon ng ating buhay, whether we admit it or not, nawawalan tayo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo sa ating buhay. Nawawala sa atin yung dapat na kapayapaan na nararanasan natin. Alam niyo po, pansinin niyo, again, yung lalaking pinagaling ng ating Panginoon, after nung matinding bagyo sa buhay niya, ang sabi doon, nakaupo na siya, signifying ng kapayapaan at matino na ang pag-iisip. What does it mean? Maniwala ka, after ng matinding bagyo sa kabuhayan mo, may nag-iintay na kapayapaan ng Diyos para sa iyo. After ng matinding bagyo sa negosyo mo, sa trabaho mo, may nag-iintay na kapayapaan ng Diyos sa iyo. At after ng matinding problema sa marriage mo, sa pamilya mo, sa relasyon mo, may nag-iintay na kapayapaan ang Diyos para sa iyo. And finally, matapos ang matinding bagyo sa buhay mo, God will restore repeated miracles. Pansinin nyo, doon sa Luke chapter 8, 36 to 37, ano ginawa ng mga taga doon sa pinuntahan ng Panginoon, Geraseno? Ano ginawa nila? Ano ni-request nila sa Panginoon? Umalis na doon sa kanilang lugar. Pero pansinin nyo, doon sa verse 40, ang sabi doon sa verse 40, pagdating ni Jesus sa kabila ng lawa, doon sa Galilee, masaya siyang tinanggap ng mga tao dahil hinihintay siya ng lahat. Sino po naniniwala
kaya kang pasaganahin uli ng Panginoon gaya ng dati. Niniwala po kayo doon? Sino naniniwala? Kaya kang pagtagumpayan uli ng Panginoon sa business gaya ng dati. At sino po naniniwala? Kayang buuin uli ng Diyos ang pamilya mo gaya ng dati. Pansinin nyo, yung bayan ng Gadareno at yung bayan ng Galilea, yung pinuntahan at binalikang bayan ng ating Panginoon, ano kaya yung pagkakaiba nila? Alam niyo po, ito yung unang-unang pagkakaiba nila. Yung miracle na pinerform ng Panginoon dito sa Galilee, ang dami eh. Yung unang-unang miracle ng Panginoon, dito nangyari yan eh, yung dito sa Cana, sa Galilee. Yung changing water into wine, yung pagpapagaling ng Panginoon doon sa anak ng isang opisyal, yung pagka-cast out ng Panginoon doon sa mga inaalihan ng masamang espiritu, yung pagpapagaling sa biyanan ni Peter, yung pagpapatigil doon sa bagyo, at yung pagpapagaling ng Panginoon doon sa bingi, doon sa pipi, at yung matinding maraming paghuli-uli ng mga isda. Ilan lang yon doon sa mga miracles na ginawa ng Panginoon doon sa Galilee. Pero dito, sa pinuntahan ng Panginoon, iisa lang ang miracle na na-perform ng Panginoon doon. Alam niyo po, bakit nagkaganon? Ang dami doon sa isa, pero dito sa isa lang. Alam niyo po, yung mga taga-Gadareno, namangha sila sa nakita nila, pero sila pa yung nakiusap sa Panginoon na umalis na. They were amazed but not yet ready for series of miracles. While itong mga taga-Galilee, again ang sabi doon, nang bumalik ang Panginoon, masaya siyang tinanggap sapagkat lahat sila nag-iintay. Church, how many of you still waiting not just for miracle but for a series of miracles from God? Sino po rito hindi lang nag-iintay ng himala, kundi sunod-sunod na himala ang iniintay niya mula sa Diyos? Sino po naniniwala? Hindi lang negosyo mo, hindi lang kabuhayan mo, hindi lang ang iyong trabaho, at hindi lang ang iyong pamilya ang bubuhusan ng pagpapala ng Diyos. Sino po naniniwala? Lahat ng areas ng buhay mo, kayang buhusan ng Diyos ng himala. Gaya ng pinaranas niya sa mga taga-Galilee. Because they were expectant. They were waiting for God to perform miracle. Nag-iintay sila. Matyaga silang nag-iintay sa Panginoon. Habang yung isa, lugar, sila pa yung nakiusap na umalis na ang Panginoon. Pero itong mga taga-Galilee, masaya nilang iniintay ang Diyos at ang himala ng Diyos. This morning, how many of you, again, still waiting for God's miracle? Sino po rito still waiting para sa himala ng Diyos sa kabuhayan mo? Sino po rito still waiting para sa himala ng Diyos sa negosyo mo at sa trabaho mo? At sino po rito still waiting para sa himala ng Diyos para sa pamilya mo? Again, hindi natin pwedeng i-deny na ang buhay may mga bagyo, may mga problema, may mga pagsubok, may mga hirap na pwede tayong maranasan. Pero maniwala ka, kahit gaano pa kalakas ang bagyo na meron ka ngayon sa buhay mo,
mas malakas ang Diyos na kayang magbigay solusyon sa problema mo. Maniwala ka, hindi lang solusyon, kung hindi redemption sa anumang nawala sa iyo ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Just be expectant. Be still. At intayin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. This morning, sa mga naririto sa physical service at sa mga nasa online service, as we sing this song, just be honest with the Lord. Ano yung gusto mong gawin ng Diyos o dalan ng himala ng Diyos sa buhay mo? Pwede po ba tayong lahat